Yung pangalawang impeachment complaint, ang nagsampa po rito, yung isa ring malansang alyansa ng Akbayan at Marcos. Sino ba si Marcos sa Akbayan? Si Marcos po, si Bongbong Marcos at ang buong pamilya Marcos ay masidhing kaaway at isinusumpa ng akbayan. Pero ngayon po, sila'y magkasiping na rin. No? Kaya malansa itong alyansang Akbayan Marcos. Hindi po nila pwedeng itanggi ito. Bakit? Napakatahimik ng akbayan pagdating sa flood control corruption. Wala pong nagbabatikos dyan. Napakatahimik ng akbayan pagdating sa ghost flood control projects. Napakatahimik ng akbayan sa lahat ng anomalya, kurakot at korupsyon ni Bongbong Marcos. Pero nagsanib puwersa na po sila, nagsiping na po sila, yung dating isinusuka ng mga sumusuka ay magkasiping at magkasama na po sila sa isang alyansa. Alam ho ninyo yung amoy ng suka. Sorry po baka may mga maagang naghahapunan o kumakain. Real talk po tayo dito sa ating tinig maisog. Hindi ho ba nakakasuka yung amoy ng suka? Malansa, hindi ba? Masangsang. Ganyan po maisasalarawan ang alyansang Akbayan at Marcos. Yung kanina, yung third impeachment complaint, isa rin po itong malansang alyansa. Eto na naman mga kababayan, kanya mahalaga na tuloy-tuloy po yung ating direktang ugnayan sa inyo nang maituwid natin itong mga malalansang naratibo ng mga malansang alyansa sapagkat patuloy po nila kayong linalansi. At again, kagaya po ng aking paulit-ulit na sinasabi, huwag tayong pumayag ating labanan head-on ang malansang alyansang ito. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay tayo ng personal opinion dito nga po sa naging live stream ni Attorney Vic Rodriguez kamakailan patungkol nga po ito sa usapin ng impeachment and also dito na lang din po sa flood control scandal na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po nabibigyan ng linaw at wala pa rin pong mga napapakulong na mastermind sa likod po ng maanumalyang paggamit po ng pondo dito po sa flood control scandal. So mapapansin nga natin mga kababayan no, na itong Akbayan at iba pang mga makakaliwang grupo na bumabatikos kay VP Sara Duterte na talagang very vocal po sila no pagdating dito sa impeachment at yung dito sa isinisigaw nilang confidential fund na iwinaldas di umano netong ating Vice Presidente samantalang itong trilyon o bilyon-bilyong halaga ng ninakaw sa kaban ng bayan no at ito nga po yung flood control scandal ay tahimik no yung mga kritiko patungkol dito lalo na sa administrasyon ng Marcos. Kaya nga nasabi siguro ni Attorney Vic Rodriguez yung term na seeping, ito ay hindi literal na seeping talaga. Ito yung parang alam niyo yung nakipag-alyansa sila dito sa administrasyon na to para tuluyan no para sa akin parang nag-ano sila nagsanib puwersa sila upang nang sa ganun ay mapahina etong puwersa ng mga Duterte dahil alam naman po talaga natin na very relevant talaga ang mga Duterte sa ating bansa no maging sa mga OFW ay talagang malaki ang bilang ng suporta ng mga Duterte kahit na sabihin na natin na naipakulong nila ang tatay ni VP Sara Duterte na si PRRD sa Dahig, talagang it's a win-win it's a win-win situation mga kababayan kasi wag naman sana just in case na may mangyari kay Tatay Digong sa Dahig habang siya ay nakakulong talagang ang simpatya ng taong bayan ay talagang kay Duterte talaga no kay VP Sara Duterte. At just in case naman na si Tatay Digong ay makalabas mula sa pagkakakulong ay mas lalong lalakas naman ang puwersa ng Duterte line up no. Kaya wala silang ibang lalabasan mga kababayan. Talagang dapat talaga nilang magsanib puwersa upang nang sa ganun ay umaasa sila na yung boto ng Dilawan, Loyalista, Pinklawan o mga kaliwang grupo ay
tingin nila ay maibabagsak nila 'no, itong, Duterte. Pero 'yan ang pagkakamali nila mga kababayan. Kasi nga based on my, opinion 'no, ang nakikita ko lang talaga na kahit na anong gawin nila na pagpapabagsak dito sa ating Vice Presidente ay nananatili pa rin yung taas ng trust rating nito 'no. So, imaginin niyo 'yan, meron na namang panibagong impeachment pero yung tiwala ng taong bayan at, nagtitiwala at nagbibigay ng suporta ay patuloy pa ring tumataas kay, VP Sara Duterte. Kaya, talagang ganito na lang yung kanilang ginagawa, malayo pa ang 2028 elections pero talagang ngayon pa lang ano, yung goal nila, yung mata nila ay talagang naka-ano na sa 2028 national elections 'no. At ayun yung nakakalungkot na part mga kababayan dahil imbis na magtrabaho sila at gampanan po nila yung kanilang mga tungkulin bilang isang halal ng bayan, eh, wala na, nawawala na po yung, talagang, public service na dapat para sa atin 'no. Kasi yung, goal nila ay pansariling interest nila na hindi sila mawalan ng, kapangyarihan at mawala sa puwesto at patuloy sila sa kanilang mga ginagawa diyaan sa gobyerno. So hindi natin nilalahat mga kababayan, meron pa rin talaga namang matitino na mga senador, may matitino pa rin naman na congressman, may matitino pa rin naman sa gobyerno pero outnumbered po sila mga kababayan 'no. Kaya dito sa impeachment na naman na, ihahain laban kay, Vice President Sara Duterte ay tiyak 'no, na pag-isipan talaga ito ng mga men na pipirma just in case na ito ay, matuloy at, makarating na talaga diyan sa mababang kapulungan at dito sa Senado, eh, talagang, pag-aralan nilang mabuti yung kanilang galaw dahil it's either, ito na yung katapusan ng kanilang political career o talagang mamarkahan talaga sila ng taong bayan 'no na, sila ay, pumirma dahil lamang po sa kanilang pansariling interes. So kung nagkamali na sila noon dahil nga ang, Korte Suprema ay, ibinasura na ito at ito ay, unconstitutional. So, alam na nila 'no, kung ano yung tamang, proseso kasi makakapagtaka talaga mga kababayan dahil itong impeachment na cases na laban sa, presidente ay agad-agad talagang ano 'no, ibinasura. Pero kung titignan ninyo, limang ano, 5 steps ang pagdadaanan pala para, umandar itong, impeachment cases pero balikan niyo yung, ginawang impeachment, kay, VP Sara Duterte parang hindi dumaan sa limang proseso, 'di ba? Parang agad-agad, napakabilis, ano? Talagang makikita mo talaga na paninira 'no, yung pagtira sa kanilang mga kalaban yung kanilang, intensyon upang, hindi na makabalik pa muli sa puwestong itong, mga Duterte. Kasi hindi ko alam mga kababayan kung, ako lang ang nakakaramdam nito, kasi ang mga Duterte talaga mga kababayan ay para talaga sa ano, masa. So makikita ninyo 'no, na despite na napakaraming aligasyon na ibinabato kay VP Sara Duterte, eh patuloy siya sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga adbokasya. Hindi siya yung, nade-distract sa mga ganitong, propaganda. So tuloy-tuloy siya sa mga pagbisita sa mga kababayan nating mga naapektuhan. Nung nakaraan 'no, yung lumubog na ano ata yun, barko ba yun or basta yung ano, sasakyang pandagat na lumubog na binisita niya 'no, at kinamusta ang pamilya, yung mga nasunugan, mga na-landslide, yung mga naapektuhan po ng, rumaragasang, baha. So lahat po 'yan ay, iniikutan at binibisita personal ni VP Sara Duterte. Kaya ramdam mo talaga 'no yung, bumababa siya dun sa pinaka sinasabi nilang, laylayan 'no, upang, makita talaga yung tunay na, karanasan, tunay na pinagdadaanan ng, mamamayang Pilipino. Kaya malaking, puntos 'to mga kababayan sa isang, leader na dapat nating ihalal na alam yung pakiramdam ng mga nasa ibaba. Para nang sa gano'n, kung siya na ay, mamumuno sa ating bansa, alam niya kung saan yung ugat na dapat niyang unang ayusin para mabago talaga yung tunay na sistema at wala na talagang maghirap 'no, na mga mamamayang Pilipino. Although, mahirap ito para kay, VP Sara Duterte dahil talagang, sakdal lugmok ang, bansang Pilipinas, eh, mahirap para sa kanya yun. Kaya kinakailangan natin ng, pakikipagtulungan sa kanya at malawak na pang-unawa 'no, suporta. Yan yung, napakahalaga kasi kung magaling nga yung leader ninyo at wala namang suporta mula sa kanyang mga nasasakupan, eh, wala ding mangyayari talaga sa pagiging mabuti at magaling na leader. So again mga kababayan, kung gusto niyong panoodin yung kabuuang,
konteksto ng ating naging reaction video ay bisitahin niyo po ang Facebook page ni Attorney Vic Rodriguez at doon niyo po mapapanood kung bakit niya sinabi na itong akbayan ay nakipag-siping ng tuluyan dito sa administrasyon ng Marcos. Kasi bakit? No, magbebenepisyo din po sila dito mga kababayan just in case nga na mapatalsik nila itong si VP Sara Duterte. Ang tanong, papayag ba ang mamamayang Pilipino? Comment down below mga kababayan.